Hello everyone! Mega love shout out. Ayan, kumusta na kayo? Pasensya na kayo kung minsan wala akong upload kasi talagang medyo busy tayo. Ayan. So for today's video, i-share ko sa inyo ang tanong ng ating isang kababayan. Mayroon po tayong bagong kababayan na nandito sa Romania na syempre hindi na natin papangalanan, pero si kabayan parang pumunta siya sa Romania na walang focus. What I'm trying to say is, hindi niya alam ang gusto niya, bakit siya pumunta dito sa Romania. By the way, my name is Lisa. I am from Philippines. I am currently working and living in Romania. Alam niyo kung bakit nasabi ko yan, na si kabayan ay pumunta sa Romania na walang focus. Kasi, pagdating pa lang niya dito sa Romania, so ilang araw pa lamang siya, nagmi-message na siya sa akin, ang dami na niyang tinatanong about sa community, about dito sa Romania. Ayan, so ngayon si kabayan ay dumating ka ng isang buwan. So nakalampas siya ng isang buwan. Si kabayan ngayon ay naghahanap ng bagong amo na sasalo sa kanya. Kasi ang point niya, hindi daw siya masaya at hindi daw niya kaya ang trabaho sa kanyang amo. Sorry, so, talaga may ubo pa ako. Ayan. So alam niyo mga kababayan, lalo na sa mga bago dito sa Romania. Sinabi ko na yan sa inyo, maraming beses i-share ko na ang aking kunting kaalaman about dito. Ayan, so nagtatanong-tanong din naman tayo kahit papaano. Dito kasi sa Romania, ang bagong law ngayon, pag bago tayo sa ating mga amo, hindi pa tayo naka 1 year, ay pwede tayong i-send back ng ating employer sa Pilipinas. Kung saan tayo kinuha, ay pwede tayong i-send back pag hindi pa tayo nakaabot ng 1 taon. Kasi yan ang bagong rule dito, ang bagong law dito sa Romania. Pwede tayong i-send back, pwede tayong hindi bigyan ng release paper. Ngayon, makahanap man tayo ng amo, sasabihin natin sa mga kaibigan natin, ay hindi kasi may amo na ako, nakahanap na ako ng amo. Wala na akong problema. Pag hindi pa tayo nakaabot ng 1 taon, sinabi ko na ito sa aking mga previous videos, pag hindi tayo binigyan ng release paper ng ating amo, na hindi pa tayo dumating ng 1 taon sa kanila, hindi tayo makakapag-process. Ang bago mong amo ay hindi makakapag-process ng papers mo. Kasi hindi ka pa nakaabot ng 1 year. Under ka pa ng agency at ng employer mo. Di ba sinasabi ko naman sa inyo na makipag-usap lamang kung may problema, kausapin lamang. Pero ngayon si kabayan nandito, ang dami niyang mga tinatanong na mga kapwa-kababayan dito sa Romania ngayon. Na gumagamit pa siya ng iba't ibang klase ng Facebook. Gumagamit pa siya ng iba't ibang klase ng Facebook para lamang makapagtanong. Kasi ang gusto niyang mangyari, may sumalo sa kanya. So, sinabi ko sa kanya, hindi pwede yan kasi talagang pwede kang i-send back. Hindi siya naniniwala. Kasi sabi niya, nag-usap daw sila ng kanyang amo na ibalik lang daw ang nagastos ng kanyang amo ay papayagan siyang umalis. Sabi ko, walang amo. Siguro napakaswerte mo kung mangyari ang ganyan. Pero imposible talaga yan kasi ang amo mo hindi matutuwa mismo sa'yo, di ba? Sorry. So, ayan, please lang, pag pupunta kayo or mag-apply kayo dito sa Romania, alam nyo ang iyong focus, ang iyong purpose ng pag-apply. Maging katulong or nani, yan dapat. Ayan, so huwag sana tayong lumipad agad pag alam nating baguhan pa lang tayo kasi nagiging stress tayo ng agency, nagiging stress tayo ng ating mga amo, lalo na pag tayo ay panay reklamo. Nasa adjustment pa kayo, ang sinasabi ko yan palagi, nasa adjustment period, please lang, wag po kayong magsabi na, papadalhan ako ng pamilya ko, bakit kaya ko namang bayaran ang ginastos? Kaya mo palang bayaran, bakit hindi mo ginastos lang sarili mo nang pumunta ka dito sa Romania, di ba? Para wala kang stress ngayon. Di ba? Mayroon kasi tayong mga ibang kababayan na mga hambog. Mga bago pa lamang pero mga hambog. Ayan, I'm sorry to say pero totoo talaga yan. Anyway, so yun na yun. So pag hindi pa tayo naka 1 year sa ating amo, inuulit ko, pwede tayong i-send back sa Pilipinas.
Ang masaklap kung umalis tayo ng maraming utang kasi doon tayo magkakaproblema. Ingat po lahat. Bye!